Dok, sigurado po ba kayo? Baka po nagkakamali kayo. Hindi makapaniwala na wika ni Ali sa doktor na sumuri sa kaniyang kalusugan. I'm sorry ma'am, pero hindi kami maaaring magkamali. Meron po kayong stage 3 breast cancer. Sagot ng doktor. Hindi, hindi maaari to. Tuliro ang isip na wika ni Alice. Pasensya na ma'am. Alam po namin na hindi ninyo matatanggap agad ang ganitong klaseng results. Pero wag po kayo mag-alala. Dahil pwede naman po kayong lumapit sa iba pang doktor. Paliwanag ng manggagamot. Pakiramdam ni Alice ay pinagsakloban siya ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Matagal na niyang nararamdaman ang pagsakit ng kanyang boobs at may nakapa na rin siyang maliit na bukol noon pero binaliwala niya ito. Kung sana ay inagapan niya baka sakaling hindi lumala ng ganito. Ang totoo nga niyan, wala naman talaga siyang balak magpa-check up. Kung hindi lang dahil kamari na matalik niyang kaibigan. At siyang nagpilit sa kaniyang dalhin siya sa ospital matapos siyang atakihin kahapon. Kung hindi pa siya inatake kahapon, baka hanggang ngayon ay hindi niya pa alam na may malala na pala siyang karamdaman. Okay po, Dok. Maraming salamat po. Sagot ni Alice at saka laglag ang balikat na lumabas sa silid ng doktor. Mars, anong gagawin natin ngayon? Naiiyak na tanong ni Marie sa kaibigan. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila, Mars. Sa mga mayaman lang tumatama ang ganitong sakit. Hindi sa akin na isang kapos sa buhay. Nagtatapang-tapanga na sagot ni Alice. Sana nga, nagkamali lang sila, Mars. Ang bata pa ng inaanak ko. Malungkot na wika ni Marie. Nang naalala ang anak, tuluyang nadurog ang puso ni Alice. Ang dami niyang pagkukulang sa kaniyang anak. Ni hindi niya ito nabigyan ng magandang buhay tapos mag-isa pa niya itong iiwan kung sakali man na may sakit nga siya. Kinabukasan, maagang gumising si Alice. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Pumunta siya sa ibang ospital para ipagawa din ang pagsusuri na ginawa sa kanya kahapon. Humingi siya ng second opinion sa panibagong doktor. Pero katulad kahapon, halos gumuho ang mundo niya nang marinig ang sinabi ng doktor na kaniyang harapan. Dok, ano po ang dapat kong gawin para gumaling ako? Ayoko pong mamatay. Ayoko pa pong mamatay. Maliit pa ang anak ko. Umiiyak na sabi ni Alice. Isang paraan lang ang pwede mong gawin, Mrs. Kailangan mong sumailalim sa chemotherapy. Sagot ng doktor at ipinaliwanag kay Alice ang mga magiging proseso nito. Pero hindi po ba malaki ang gasto sa ganyan? Nag-aalala na tanong ng dalaga. Bumuntong hininga muna ang doktor bago ulit ito. Sumagot. Malaki ang kakailanganin mo. Pero huwag kang mag-alala dahil i-refer kita sa isang foundation na kilala ko. Huwag mong isipin ang gastos dahil manggagamot sila ng libre at nagbibigay din ng iba pang kaukulang mga tulong. Paliwanag ng doktor. Kahit paano ay nabunutan ng tinik sa dibdib si Alice at tuluyang nabuhayan ng loob. Ang kailangan na lang niyang gawin ay magpaalam sa kaniyang anak. Nang araw ding iyon, sinabi ng doktor kay Alice na bukas din ay lumuwas siya ng Maynila para sa gamutan. Hindi na raw niya kailangan ng matutuluyan. Dahil libre na itong ibinibigay sa mga katulad niya na nagmula pa sa malayong probinsya. Babay po, Mama. Magpagaling ka po doon. Umiiyak na paalam ni Atasha, ang anak ni Alice. Salamat anak. Mag-iingat ka palagi dito ha. Pakabait ka sa ninang mo. Naiiyak na tugon ni Alice. Matanda na ang kaniyang ina at hindi na nito kayang alagaan ang kaniyang anak. Ang kaniyang mga kapatid naman ay may sarili ng mga pamilya kaya't sa kaibigan na lang niya iniwan ang kaniyang anak. Opo. Basta, Mama, magpagaling ka po. Gusto ko pag-uwi mo, malakas ka na po at hindi ka na nagkakasakit. Patuloy sa pag-iyak na saad ni Atasha na ngayon ay 4 na taong gulang pa lang pero matatas nang magsalita. Oo naman anak, huwag ka mag-alala kay mama. Pag uwi ko, maglalaro na ulit tayo. Nakangiting tugon ni Alice at pilit kinukubli ang sakit na nararamdaman. Lagi po ako magpe-pray na sana gumaling ka na. At sana pag uwi mo, kasama mo na ang papa ko. Sagot ni Atasha na umantig sa puso ni Alice at sa iba pang nakarinig. Oo anak, hahanapin ko ang papa mo. Sagot ni Alice at tuluyan nang nalaglag ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Pagkatapos ng nakakaantig na pagpapaalam ng mag-ina sa isa't isa,
Tuluyan ang sumakay sa tricycle si Alice at siyang naghatid sa kanya sa terminal ng bus. Ilang sandali pa ay sakay na siya ng bus patungong Manila. Hanggang nasa biyahe, nasa labas ng bintana ang mga mata ni Alice at pinagmamasdan ang bulubuntukin na kanilang nadadaanan. Mula nang iniwan niya ang lungsod, mahigit 4 na taon na ang nakalipas. Ngayon na lang ulit siya babalik doon. Pero, hindi lang ang pagpapagamot niya ang kaniyang pakay. May isa pang dahilan kung bakit tinanggap niya ang oportunidad na ito. Ayaw niyang iwan mag-isa ang kaniyang anak at walang magiging karamay sa buhay. Kaya hahanapin niya ang ama nito at ipapaalam niya dito ang tungkol sa kanilang anak kahit pa nga magalit ito sa kanya at sumbatan siya ay buong puso niya itong tatanggapin. Ang mahalaga ay kilalanin nito ang kaniyang anak at mahalin. Makalipas ang ilang oras na biyahe, narating ni Alice ang ospital na sadya niya. Sa labas pa lang nito ay meron ng sumulubong sa kanya at tinulungan siyang dalhin ang kaniyang mga gamit sa silid na tutuluyan niya. Mag-isa lang siya sa kaniyang silid kaya nakapagpahinga siya ng maayos. Kinabukasan, paggising ni Alice ay namulatan niya ang kaniyang kaibigan. "Kamusta ka naman dito?" tanong ni Marie. "Ayos naman. Maalaga naman sila dito at may binibigay din silang libreng pagkain. Kaya wala akong ibang gastusin," sagot ni Alice. Humugot muna ng hangin sa dibdib si Marie bago muling nagsalita. "Sigurado ka bang ayos ka lang dito? Mars, kaya mo ba talaga itong mag-isa? Baka kailangan mo nang ipaalam sa ama ni Atasha na may anak kayo. Sigurado kong tutulungan ka nun kapag nalaman niya ang kalagayan mo," saad ni Marie. "Mars, kaya ko to at kakayanin ko para sa anak ko. Ayoko ipaalam sa kaniyang tungkol kay Atasha dahil baka kunin niya sa akin ang anak ko. Anong laban ko kapag ginawa niya yun? Wala akong kalaban-laban sa kanila. Lalo pa sa sitwasyon ko ngayon," sagot ni Alice na hindi na napigilan ng umiyak. "Paano ang pangako mo sa bata?" tanong ulit ni Marie. "Ipapaalam ko na lang sa kanya na may anak kami. Kapag wala ng pag-asa na gumaling pa ako," buo ang loob na tugon ni Alice. "Sige, ikaw bahala. Siya nga pala. Narinig ko sa labas na ngayong araw dadalaw dito ang anak ng founder ng Elizabeth Foundation." Pag-iiba ni Marie sa kanilang topic. "Talaga? Sana makita ko sila para naman personal ako makapagpasalamat sa kabutihan nila sa aming mga pasyente dito." Nakangiting tugon ni Alice na agad nagbago ang timpla. "Hayaan mo, ipagbibiling ko sa labas na kung pwede ay bisitahin ka rin nila dito." Masayang tugon ni Marie. "Salamat Mars. Salamat sa lahat ng tulong mo sa amin ng mag-ina. Lalo na sa akin," saad ni Alice at ginagap ang isang palad ng kaibigan. "Naku, wala yun. Huwag mo isipin yun. Ang isipin mo ay gumaling ka para makasama mo ng anak mo," tugon ni Marie. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Alice bago tumango. Hindi nagtagal ay umalis na rin si Marie. Dinala lang ito ang ilang mga gamit na kailangan ni Alice at babalik na lang ito kapag kailangan niya na ng kasama sa ospital. So far, kaya pa naman niyang mag-isa. Hindi pa man matatagalan mula lang lumabas si Marie ay muling may kumatok sa pinto ni Alice at hindi nagtagal ay pumasok ang doktor at nurse. Hello, Miss Espiritu. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng doktor kay Alice matapos siyang kunan ng vital sign ng nurse. "Maayos naman po, Dok. Minsan na lang po sumakit ang dibdib ko," tugon ni Alice. Ganun ba? Iniinom mo ba ang mga gamot mo? Tanong ng doktor. "Opo, Dok," tugon ni Alice. Mabuti kung ganun. Siya nga pala, kasama namin ngayon ang anak ng founder ng Elizabeth Foundation. Gusto niyang makilala ang mga bago naming pasyente. Pahayag ng doktor. "Ganun po ba? Pwede ko po ba siyang makausap? Para makapagpasalamat po ako sa kanya," tugon ni Alice. Oo naman. Maya-maya lang nandito na rin siya. Tugon ng doktor na abala sa pagbabasa ng record ng dalaga. Hindi nagtagal ay muling bumukas ang pinto at niluwa ang isang matangkad at gwapong lalaking kilala ni Alice. Kahit ilang taon nang lumipas, simula nang huli silang magkita, hindi siya maaring magkamali. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Marvin Madrigal, ang lalaking dati niyang minahal. Naliliit ang kanyang sariling. Iniwas ni Alice ang kanyang mukha at kung pwede lang sanang lumubog siya sa kanyang higaan, wag lang siyang makita nito ay ginawa na niya. Oh, Miss Espiritu, narito na si Mr. Madrigal. Saad ng doktor at itiniklop ang folder na hawak sa kabumaling sa bagong dating. Hello, Doc. Hello, Miss. Masiglang bati ni Marvin sa doktor at sa babaeng nakahiga sa kama pero agad itong natigilan nang makita kung sino ito. Bagamat
Hapis ang magkabilang pisngi at payat ang katawan, hindi siya pwedeng magkamali. Kilala niya ang babaeng ito. Alice, Gulat na bulalas ni Marvin. magkakilala kayo? Gulat ding tanong ng Doktor Hernandez habang pabalik-balik ang tingin sa dalawang tao sa kaniyang harapan. Pinili ni Alice huwag sumagot at magbaba ng tingin. She's my old friend. Seryosong tugon ni Marvin na hindi kababakasan ng anumang emosyon sa mukha. Old friend? Ulit ni Alice sa kanyang isip nang marinig ang sinabi ni Marvin kasabay ng isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Oh, I see. Tanging nasambit ng doktor habang nakatingin kay Marvin. Nang hindi kumibo si Marvin, si Alice naman ang binalingan nito. You are so lucky to have a friend like Mr. Madrigal. He is nice and helpful. Even his mother. Wika ni Doc kay Alice. Nahihiya naman nag-angat ng tingin si Alice. Tama ang doktor, mabait naman talaga ang mag-ina sa kabila ng yamang meron ng mga ito. Yes, Doc. They are. Tugon ni Alice. By the way, maiwan ko na muna kayo, Mr. Madrigal. Alice, baka may gusto kayong pag-usapan privately. Sad ng doktor na kay Alice nakatingin at pasimpleng kumindat. Tumango naman si Marvin bilang pagsang-ayon habang si Alice ay nahihiyang umiwas ng tingin. Salamat po, Doc. Nahihiyang tugon ni Alice. Nang tumalikod ang doktor at nurse, sumunod sa mga ito si Marvin. Nakahinga naman ng maluwag si Alice sa pag-aakala na lalabas na rin ang lalaki. Maliit lang ang silid na kinaroroonan niya pero pakiramdam niya ay mas lalo itong sumikip kapag kaharap niya ang binata. Pipikit na sana si Alice nang makitang lumabas ang doktor at nurse habang nasa likuran ng mga ito si Marvin. Pero muli siyang napamulat nang maramdamang may nakatingin sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Dahil pagharap niya sa dako ng pinto, nakita niyang nakatayo roon si Marvin habang matamang nakatingin sa kanya. Agad naman nakaramdam ng pagkailang si Alice sa klase ng tingin na binibigay sa kanya ng binata. Bakit ka narito pa? May kailangan ka pa ba? Naiilang niyang tanong dito. Hindi sumagot si Marvin. Sa halip, lumapit ito sa tabi ng kama ni Alice at tumayo doon. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganyan? Tanong ni Marvin. Katulad kanina, walang anumang emosyong makikita sa mga mata nito. Hindi ko rin alam. Walang ganang tugon ni Alice. Breast cancer. Stage 3. Bakit umabot ka sa ganyan? Hindi ka ba nagpa-check up nang maramdaman mo ang mga sintomas? Kunot ang noon na tanong nito. Nag-angat ng tingin si Alice at sinalubong ang mata ng binata bago sumagot. Hindi sapat ang kinikita ko para magpatingin sa mga espesyalista. Sagot ni Alice. Saan ka ba kasi pumunta? Hinahanap kita noon pero hindi kita natagpuan. Lahat ng mga company dito sa Manila, tinawagan ko lahat para alamin kung empleyado ka ba nila. Bakit bigla ka nawala? Tanong ni Marvin. Umalis ako dito simula nang maghiwalay tayo. Umuwi ako sa probinsya at doon nagsimula ng panibagong buhay. Tugon ni Alice. Nang marinig ni Marvin ang sinabi ni Alice, mapait itong ngumiti at sinunda ng pagak na tawa. Ikaw pa talaga may ganang lumayo at magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos ng ginawa mong pagtanggi sa akin, Masama ang loob na sabi nito. kumusta man ang pamilya mo? Na pinili mo over me. Successful na ba ang mga kapatid mo? Maganda na ba ang buhay nila ngayon? Ilan nga sila? Bakit walang isa man lang sa kanilang narito ngayon? Dagdag pa nito. Tanong habang mababaka sa tinig ang labis na sama ng loob at pangungutya. Dahil sa sinabi ni Marvin, parang makahiya na nagyuko ng ulo si Alice. Ano nga ba ang nangyari sa kaniyang mga kapatid? Pagkatapos niyang ialay sa mga ito ang halos kalahati ng kaniyang buhay, bakit hindi man lang niya magawang isampal sa mukha ni Marvin at ipagsigawan sa harap nito na tama ang pinili niya? Ano? Nasayang ba lahat ng effort na ginawa mo para sa kanila? Alice, kahit anong gawin mo, kung ang mga kapatid mo ang ayaw tulungan ng kanilang sarili, wala kang magagawa. Pangaral pa nito nang tila nahulaan ang kinahinatnan ng kaniyang mga sakripisyo. Masaya na sila sa kanilang buhay at may maayos na rin silang mga hanap buhay katulad ng pangarap ko para sa kanila. Pagsisinungaling ni Alice. Si Marvin naman ang natigilan at nawala sa mukha nito ang pagkainsulto na naroon kanina. How about you? Kumusta ka na? Masaya ka na ba sa buhay mo ngayon? May sarili ka na bang pamilya? Parang nabilao kang tanong ni Marvin. Sarili ko lang inaasikaso ko at masaya naman ako na sa buhay na meron ako ngayon. Tapos ka na ba? Pwede na ba ako magpahinga? Tugon ni Alice. Muling dumaan ang sakit at galit sa mga mata ng binata.
Nagpupuyos ang kalooban nitong hinarap ang babae. Wala ka man lang bang naramdaman kahit katitig na pagsisisi dahil iniwan mo ko? Hanggang kailan may pagmumukha sa akin na hindi ako deserving para sa'yo? Galit na wika ni Marvin. Ano bang gusto mong marinig? Na hindi ako masaya? Na nahihirapan na ako sa kalagayan ko? Nabigo ako sa mga kapatid ko? O baka naman gusto mong marinig na sobra akong nagsisisi dahil tinanggihan kita noon? Umiiyak na tanong ni Alice. Hindi sumagot si Marvin, pero isang malamig na tingin ang iniwan nito sa umiiyak na dalaga bago tumalikod. Hindi nagtagal, isang malakas na lagabog ang narinig ni Alice nang tingnan niya ito at sarado ng pinto at wala na si Marvin sa loob ng silid niya. Nang maiwang mag-isa si Alice, hindi niya napigilang umiyak dahil sa magkahalong nararamdaman. Ilang taon niyang pananabik na muling makita ang binata. Ilang taon niyang kinaya ang responsibilidad na dapat ay wala sa kanilang dalawa. Samantalang paglabas ni Marvin sa silid ni Alice, nagtungo siya sa parking lot at nag-drive pabalik sa kaniyang bahay. Nawala na siya ng gana makipag-usap sa ibang pasyente na tinutulungan ng kaniyang pamilya dahil sa naging sagutan nila ng dati niyang kasintahan. Habang daan, palaisipad kay Marvin kung bakit tila si Alice pa ang may galit sa kaniya gayong ito ang nang-iwan sa ere. Galit na pinukpok ni Marvin ang dalawang kamay sa manibela ng kaniyang sasakyan nang bumalik sa kaniyang isipan ang mangyari 5 years ago. Flashback. Masayang sinuotan ni Marvin ng piring sa mata si Alice at saka ito inalalayan pababa ng sasakyan. Narito sila ngayon sa ibaba ng matarik na bundok kung saan sila madalas tumambay. Ano ba kasing meron? Tanong ni Alice. Secret. Malalaman mo rin mamaya. Sagot naman ni Marvin. Ang daya naman. Akala ko tatambay lang tayo. Wika pa ni Alice. Surprise ko nga yan sa'yo. Nakangiting tugon ni Marvin kahit pa nga hindi naman siya nakikita ng dalaga. Baka madulas ako Angal ni Alice nang paakyat na sila sa bundok. Don't worry. Akong bahala sa'yo. Tugon ni Marvin. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan ang narating ng dalawa ang harapan ng isang malaking puno ng akasya. Pwede mo nang tanggalin ang piring sa mata mo. Utos ni Marvin kay Alice. Agad namang itinaas ni Alice ang kaniyang mga kamay at tinanggal ang kaniyang piring. Wow! Ang ganda naman! Puno ng pagkamanghang bulalas ni Alice nang makita ang magandang gayak sa lugar. Maraming petals ng bulaklak ang nagkalat sa ibabaw ng Carabao grass habang ang may isang malaking bugkos ng roses naman sa tabi ng malaking puno. Sa ibaba nito ay mayroon ding picnic mat na nakalatag kung saan mayroong mga pagkaing may takip. Anong meron? Hindi naman natin anniversary ngayon Nagtataka na tanong ni Alice saka humarap kay Marvin na ngayon ay nakaluhod sa kaniyang harapan. Marvin? Nauutal na wika ni Alice nang mahulaan ang balak gawin ng binata. Miss Alicia Espiritu, can you be my wife? Puno ng pagsuyong tanong ni Marvin. Gulat na natutop ni Alice ang kaniyang bibig. Masaya siya na nag-propose ang kaniyang boyfriend pero hindi niya naiwasang makaramdam ng pag-aalinlangan. Hindi dahil sa kaniyang damdamin, kundi dahil sa kaniyang pamilya na nakasandal sa kaniya. At kasabay ng pag-aalinlangan niya ngayon, ay muli niyang narinig ang kaniyang isip ang pag-uusap nila ng kaniyang ina kani-kanina lang. Alice, gagraduate na sa susunod na buwan ng kapatid mo. Si Bunso naman ay college na sa pasukan. Kailangan ko ng malaking pera para sa mga gastusin nila. Wika ng kaniyang ina. Mahal? Untag ni Marvin sa nakatulalang dalaga. Marvin, hindi ba masyado pang maaga para dito? Napipilitang sabi ni Alice. Mahal, siguro naman sapat na ang 3 taon nating relasyon para lumagay na tayo sa tahimik. Kinakabahang tanong ni Marvin. Pero hindi pa kasi ako handa. Tugon ni Alice. Mahal, 30 years old na ako. Ikaw 26 ka na. Nasa tamang edad na tayo para lumagay sa tahimik. Pangungumbinsi pa ni Marvin. Pero paano mga kapatid ko? Alam mo naman ang pinag-aaral ko pa sila, hindi ba? Sagot ni Alice. Nang marinig ni Marvin ang sinabi ni Alice, nangihina itong tumayo at humarap sa dalaga suot ang dismayado nitong mukha. Namewang si Marvin sa harapan ng kasintahan, saka humugot ng hangin sa dibdib. Bago marahas na hinilamos ang mga palad sa kaniyang mukha. Alam na niyang talo siya. At kahit anong pangungumbinsi pa ang gawin niya, ay hindi siya pakikinggan ni Alice dahil pamilya nito ang hadlang sa kagustuhan niya. Sila pa rin bang dahilan, Alice?
Ang sabi mo sa akin kapag nakagraduate ng kapatid mo, pwede na tayo magpakasal dahil siya naman ang magpapaaral sa bunso niyong kapatid. At saka pwede naman kitang tulungan financially. Naiinis na wika ni Marvin. Alam mo naman Marvin, mahirap humanap ng trabaho kapag bagong graduate pa lang at wala pang experience. Katwira ni Alice. Hindi problema yun. Pwede siyang magtrabaho sa kumpanya namin. Sagot ni Marvin. Marvin, alam mo namang hindi ako matanggap ang mga tulong na gusto mong ibigay sa akin at sa pamilya ko. Ayokong isipin mo na ginagamit kita. Tugon ni Alice. Alice, for Pete's sake, pride pa rin ba ang uunahin mo? Bukal sa lubang lahat ng tulong ko na gusto kong ibigay sa'yo. Pero, bakit hirap na hirap ka pa rin tanggapin yun? Tuluyan ang nawala ng pag-asa na sagot ni Marvin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagawa niyang pagtaasan ng boses ng kasintahan kaya dinamdam ito ni Alice na agad umiyak. Sandaling namagitan ng katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang sa muli iyong basagin ni Marvin. Pumili ka. Ako, o ang pamilya mo. Kung ako pipiliin mo, magpapakasal tayo at bubuo ng sarili nating pamilya. Kung ang pamilya mo naman ang pipiliin mo, maghiwalay na tayo. At hindi na kita kukulitin pa kahit kailan. Matapang na saad ni Marvin pero sa kabila ng katapangan na iyon, mahigpit nitong pinigilan ang mga luha na gustong kumawala sa kaniyang mga mata. Sa kabilang banda ay natatakot din siya sa pwedeng isagot ni Alice pero kailangan niya itong gawin para sa relasyon nilang dalawa. Marvin, please, wag mo naman akong papiliin. Between you and my family. Alam mo naman kung ano ang pipiliin ko, di ba? Kailangan nila ako pero mahal kita. Mahal na mahal kita. Umiiyak na sagot ni Alice. Kung talagang mahal mo ko, pipiliin mo ko. Utos ni Marvin. Hindi mo ba talaga ako naiintindihan? Kailangan ako ng mga kapatid ko. Sagot ni Alice at marahang pinahid ang luha sa kaniyang pisngi. So, sila ang pinipili mo. Nangaarok na tanong ni Marvin. Hindi sumagot si Alice. Napatuloy sa pag-iyak pero kitang-kita ni Marvin na marahan itong tumango. Umiling-iling na tumalikod si Marvin sa dalaga at naglalakad palayo. Wala naman na nagawa si Alice kundi sundan nito ng tingin. Gustuhin man niyang habulin ito ay hindi niya na nagawa dahil biglang bumigat ang kaniyang pakiramdam. Umasa na lang siya na mahal siya nito at babalikan siya nito para suyuin. Habang si Marvin ay umuwi, baon ng bigat ng kalooban dulot ng kasintahan. And a flashback. Nang marating ni Marvin ang kanilang bahay, dumiretso siya sa minibar na katabi lang ng kanilang kusina para kumuha ng pinakamatapang na alak at walang pag-aalinlangan itong dinala sa kaniyang bibig. Tahimik na uminom si Marvin hanggang sa naubos niya ang isang bote ng alak. Muling bumalik sa kaniyang balintataw ang dating anyo ni Alice at ang anyo nito ngayon. Inisang lagok niya ang natitirang laman ng bote at ubod lakas itong hinagi sa pader. Bakit? Bakit hanggang ngayon ang lakas pa rin ng epekto mo sa akin? Bakit hindi ka pa tuluyang nawala sa buhay ko? Bakit bumalik ka pa? Bakit? Ngayon pa kung kailan okay na ako. Okay na ako eh. Galit na sigaw ni Marvin, kasabay ng pagbagsak ng bote sa pader at ang paglaglag ng nagkapira-piraso nitong parte sa sahig. Bakit hanggang ngayon ikaw pa rin? Tanong pa ni Marvin bago isinubsob ang kaniyang mukha sa table. Anak, anong nangyari sa'yo? Humahangos na tanong ng kaniyang ina. Hindi sumagot si Marvin pero inangat niya ang kaniyang mukha at blanko ang ekspresyon na tumingin sa ina. Marvin, akala ko ba pupunta ka sa ospital ngayon? Bakit narito ka at nagiinom? May problema ka ba anak? Tanong ulit ng ginang. Galing na po ako dun ma. Tugon ni Marvin matapos alisin ang bara sa kaniyang lalamunan. Bakit ka nagiinom? Nag-away ba kayo ni Aiza? Nagtataka ng tanong ni Elizabeth habang ang mga mata ay nasa mga basag na bubog sa sahig. Hindi po ma. Tugon ni Marvin. May sineselebrate lang po ako. Nagsisinungaling na dagdag pa ni Marvin. Celebrate? Para saan? Siya nga pala, kanina pa tumatawag dito si Aiza. Hindi mo daw sinasagot ang mga tawag niya. Pagbibigay impormasyon pa ng ginang. Okay ma. Don't worry. I'll call her later. Tugon ni Marvin. O sige, maiwan na kita. Huwag ka masyadong mag-inom. Paalala pa ng ginang na sinang-ayon na naman ang binata. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ang ginang at pumasok naman ang isang kasambahay upang iligpit ang mga kalat ni Marvin. Ang bili ng kaniyang ina na huwag siyang masyadong uminom ay hindi sinunod ng binata. Nagpakalunod siya sa alak ng araw na iyon
at tumigil lang ng halos hindi na siya makapagulapay dahil sa kalasingan kaya't pinagtulungan na siyang ipasok ng mga kasambahay sa kaniyang silid. Madilim na ang paligid nang magising si Marvin. Nagkukumahog siyang bumangon at naligo. Nang matapos siyang magbihis, nagmadali siyang lumabas ng bahay at nag-drive pabalik sa ospital. Nang marating niya ang pagamutan, bumaba siya ng kaniyang sasakyan dala ang isang paper bag na may lamang pagkain. Bakit gising ka pa? Bungad na tanong ni Marvin nang naabutan nitong gising pa si Alice at nakatitig sa kisame. Hindi ako makatulog. Matabang, nasagot ng dalaga. Dapat natutulog ka ng maaga. Siya nga pala, kumain ka na ba? May dala akong pagkain. Kumain ka para lumakas ka. Saad ni Marvin. Hindi ka na dapat nag-abala. Tapos na akong kumain. May mga binigay namang pagkain dito. Sagot ni Alice. Muling nakaramdam ng habag si Marvin para sa babae. Sa ganitong estado ng kalusugan nito, mag-isa lang ito sa ospital at umaasa lang sa mga rasyong pagkain na alam naman ni Marvin na hindi sapat sa isang katulad nito. Saglit lang. Bumangon ka na at ihahanda ako ng mga pagkain. Sabi pa ulit ni Marvin at hindi pinansin ang sinabi ni Alice. Maya-maya pa ay magkasalo na silang kumain. Isa lang ang plato na naroon kaya sa styro na kumain si Marvin gamit ang mga utensils na galing sa resto. Sino nga pala ang kasama mo dito? Bakit wala akong nakitang nag-aalaga sa'yo? Sa gitna ng pagkain ay tanong ni Marvin. Ang kaibigan ko. Galing siya dito kanina at babalik na lang dito kapag may schedule na ng chemo ko. Tugon ni Alice. Gusto sanang itanong ni Marvin kung nasa ng mga kapatid nito pero pinigilin niya ang kaniyang sarili dahil alam niyang kapag pamilya nito ang topic nila ay nagiging sensitive ito at nauwi lang yun sa pagtatalo. Mabuti naman at may kaibigan kang nandyan para sa'yo. Komento ni Marvin. Hindi na sumagot si Alice dahil alam naman niyang pasaring iyon ng binata para sa kaniyang pamilya. Nang matapos silang kumain, hinintay pang matulog ni Marvin si Alice bago siya umalis. Nakakaramdam na ng antok si Alice nang nagtanong ito. Bakit mo nga pala ginagawang lahat ng to? Tanong niya. Huwag mong lagyan ng mali siya ang ginagawa ko. Dahil ginawa ko ito sa lahat ng pasyente dito na may sakit na katulad mo. Pagsisinungaling ni Marvin para namang hiniwa ng kutsilyo ang puso ni Alice nang marinig ang sinabi ng binata. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang maramdaman ang pagbigat nito. Nang makita naman ni Marvin na natutulog na si Alice, lumapit siya dito at marahang hinaplos ang buhok nito. Bakit hinayaan mo humantong sa ganito ang sakit mo? Bakit pinabayaan mo ang sarili mo? Piping kausap ni Marvin sa natutulog na dalaga kasabay ng pag-agos ng luha sa kaniyang mga mata. Kinabukasan maagang nagising si Alice. Tinignan niya ang mga kinain nila sa mesa pero wala na ang mga ito. Marinis rin ang loob ng kaniyang silid. Kaya naman, lalong naguluhan ng dalaga kung totoo bang kasama niya kagabi ang binata o panaginip lang iyon. Lalo pa at naramdaman niya ang labi nito na lumapat sa kaniyang labi kagabi bago siya tuluyang nakatulog. Nasa ganong pag-iisip si Alice nang bumukas ang pinto ng kaniyang silid at niluwanon si Marvin. May dala itong isang pumpo ng bulaklak at basket ng prutas. Nandito ka ulit? Hindi makapaniwala na tanong ni Alice. Oo. Bakit ayaw mo ba? Siya nga pala duman lang ako para ibigay sa'yo mga to. Tugon ni Marvin at dinala sa higaan ng dalaga ang bulaklak. Salamat. Hindi ka na sana nag-abala. Ayos lang naman ako. Tugon ni Alice. Nabasa ko kasi sa isang book na ang pagbibigay ng bulaklak sa isang may sakit ay makakatulong para gumana ang pakiramdam nito. Kaya din na lang kita. Sagot ni Marvin. Siya nga pala, nagbili na rin ako sa baba na huwag ka bigyan ng rasyon ng pagkain. Dahil mula ngayon, ang restaurant sa tapat ang magde-deliver ng pagkain mo dito every meal. Dagdag pa nitong Saad. Thank you. Nakakaya naman sa'yo baka nabala na kita. Sagot ni Alice. Wala yun. Isa pa, ginagawa ko lang naman to sa tuwing may free akong oras. Tugon ni Marvin. Nakangiting pinagmasdan ni Alice si Marvin. Bagay na agad naman ang pansin ng binata. Bakit ka nakangiti? May dumi ba sa mukha ko? Kunot ang noon na tanong nito at marahang sinapo ang sariling mukha. Wala naman. Natutuwa lang ako dahil hindi ka pa rin nagbabago. Napakaswerte nagbabayang pinalit mo sa akin. Mahina ang boses na tugon ni Alice. Pinalit sa'yo? Naguguluhan na tanong ni Marvin. Oo, 2 months. After ko i-reject yung proposal mo, pumunta ako sa company ninyo para sana makipag-usap sa'yo. At humingi ng tawad pero nakita kitang may kasamang ibang babae at masaya kayo. Pag-amin ni Alice. Yun ba ang dahilan kaya nawala ka? Tanong ni Marvin.
Oo, nasaktan kasi ako nun eh. Tapos nalaman ko na buntis ang bunso kong kapatid at ayaw nang mag-aral kaya umuwi na ako sa amin. Para saan pang pagpupursige ko kung sila na ang sumuko, di ba? Sagot ni Alice. Bakit hindi mo ko nilapitan at kinausap? Puno ng emosyon na tanong ni Marvin. Dahil akala ko pinagpalit mo na ako. That time. Tugon ni Alice. Kahit anong nangyari sa atin ng mga panahon na yun, alam mong hindi kita kayang basta lang iwan. Sabi ni Marvin. Nahihiyang yumuko si Alice. Tama ito. Hindi siya nito kayang iwan dahil mahal na mahal siya nito kahit pa nga nag-aalangan siya nito. Ay pinaglaban pa rin siya nito. Bakit nga ba? Nag-overthink siya at hindi inalam kung ano ang totoo. Sorry, nagkamali ako. Saad ni Alice. Naiintindihan kita. Siguro nga, hindi ganun kalalim ang pagmamahal mo sa akin. Pero huwag kang mag-alala, dahil okay na ako ngayon. Kami na ni Aiza. Ang babaeng nakita mong kasama ko noon. Siya kasi ang laging nasa tabi ko nung kailangan kita. Dahil na-diagnose si mama na katulad mo na breast cancer. Tinulungan niya ako sa lahat ng bagay. Pati na rin ang kalimutan ka. Kalmado ang tinig na pagkukwento ni Marvin. Mariin namang kinagat ni Alice ang kaniyang ibabang labi upang pigilan ang pagpatak ng luha sa kaniyang mga mata dulot ng iba't ibang emosyon na lumusob sa kaniyang dibdib. Kumusta na pala si tita? Tanong ni Alice at pilit tininago ang sakit sa kaniyang dibdib. She is perfectly fine. Cancer-free na siya. Last year pa. And I hope ikaw din. Tugon ni Marvin habang matamang nakatitig kay Alice. Salamat. Salamat din sa lahat ng tulong na ginagawa mo sa akin. Sagot ni Alice. Wala yun. Kahit paano may pinagsamahan naman tayo. Siya nga pala, magiging busy na ako sa kumpanya kaya baka hindi na kita madalaw dito. Paalam ni Marvin. Okay. Hindi mo naman ako kailangang intindihin dahil hindi mo naman ako responsibilidad. Tugon ni Alice. Tumango si Marvin bago huminga ng malalim. Paano? Alis na ako. Mag-ingat ka palagi at lakasan mo loob mo. Alam ko magaling ka. At gagaling ka. Tiwala lang. Sabi pa ni Marvin bago tuluyang umalis. Nang maiwang mag-isa si Alice, saka pa lang niya pinakawalan ng mga luhang kanina pa gustong tumulo sa kaniyang mga mata. Kung hindi ba siya umalis noon, masaya kaya sila ngayon kasama si Atasha? Naibigay sana niya sa kaniyang anak ang buhay na nararapat dito. Sayang pero huli ng lahat para sa kanilang tatlo. Samantalang sumapit ang oras ng pag-uwi ni Marvin mula sa kaniyang opisina. Kahit sinabi niya na kay Alice na hindi na siya makakapunta sa ospital, sinika pa rin niyang dumaan dito pero hindi na siya nagpakita pa sa dalaga. Gusto niyang umiwas dito dahil sa kakaibang damdamin na nararamdaman niya sa tuwing magkasama sila. Damdaming pamilyar sa kanya. Nang narating ni Marvin ang ospital, binigay niya sa isang nurse ang mga prutas na dala niya para kay Alice. At pinagkasya na lang ang kaniyang sarili sa pagsilip sa pinto nito. Pakiramdam ni Marvin ay hinaplos ng mainit na kamay ang kaniyang puso nang makitang kumakain ito mag-isa habang panakanakang nagpupunas ng luha. Gustuhin man niyang lapitan ito at aluin ay hindi niya nagawa. Gabi na nang umalis si Marvin at umuwi sa kanilang bahay. Hinintay muna niyang matulog si Alice bago niya ito iniwan. Pababa na sana siya sa kaniyang kotse nang tumunog ang kaniyang cellphone. Overseas call. Hello honey! Bati ni Aiza sa kabilang linya. Hay, kumusta ka? Tanong ni Marvin na hindi mababakasan ng anumang excitement ang tinig. Okay lang ako. I'm coming in the Philippines soon. Excited na tugon ni Aiza. Pakiramdam ni Marvin ay biglang nagyelo ang kaniyang katawan. Paano niya aaminin sa babae na lumamig na ang nararamdaman niyang pag-ibig dito? O kung pag-ibig nga ba, iyong matatawag? Okay, I'll pick you up at the airport. Sabihin mo lang sa akin kung kailan. Tugon ni Marvin. No, you don't need. I can manage. I know, busy ka. Sagot ni Aiza. Sandali pang nag-usap ang dalawa bago nila pinatay ang linya. Isang umaga habang abala si Marvin sa kaniyang opisina, biglang dumating si Aiza. Hello, miss me? Masayang sabi nito pagpasok sa opisina ni Marvin. Oh, hi. Hindi ka nagsabi na ngayon palang dating mo. Saad ni Marvin at sinalubong ang babae. Kahapon pa ako dumating. Pumunta ako sa inyo pero wala ka. Kaya si titang nakausap ko. Tugon ni Aiza at mabilis na hinalikan si Marvin bago umalis sa pagkakayakap dito. Ganun ba? Wala namang binanggit sa akin si mama. Sagot ng binata. Sinabihan ko siya na gusto kitang isurprise. Teka, bakit mukhang hindi ka masaya to see me? Nakangusong saad ni Aiza.
Of course not. I am so very happy to see you, my fiancé. Masayang sabi ni Marvin at kinabig ito palapit sa kanya. Talaga? Pwede na ba nating asikasuhin ang kasal natin? Maya-maya ay tanong ni Aiza. Kasal? Di ba masyado naman yata tayo nagmamadali? Balik tanong ni Marvin. Parang kailan lang siya ang nagmamadaling makasal para malimutan niya si Alice. Pero bakit ngayon parang ayaw na niyang makasal kay Aiza? We are not getting younger at our age. We need to settle down. Sagot ni Aiza. Sandaling natameme si Marvin at hindi agad nakasagot. Paano niya pakakasalan ng babae kung maibang laman ang kaniyang puso? Nang araw ding iyon, nagaya si Aiza na pumunta sila sa ospital kung saan naroon si Alice. Nagdalawang isip man ay wala nang nagawa pa si Marvin kundi samahan ito. Alice? Hindi makapaniwalang bulalas ni Aiza nang makita si Alice na nakahiga sa kama. Nagpalipat-lipat ang nagdududa nitong tingin kay Marvin at Alice. Kilala mo ko? Gulat na sagot ni Alice na agad nakaramdam ng selos. Nang makita ito ni Marvin, na magkasama at sweet na sweet sa isa't isa. Oo, diba ikaw ang ex-girlfriend ng fiancé ko? Kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Aiza. Hindi naman malaman ni Alice kung ano ang isasagot niya. Nakita niya kasing mukhang nagdiwang pa ito sa nakitang kalagayan niya o namalikmata lang siya. Honey, isa sa mga pasyente na tinutulungan namin ni Mama si Alice. Singit naman ni Marvin. I see. Well, get well soon, Alice. Para makadalo ka sa kasal namin ni Marvin. Hindi ba, honey? Bika ni Aiza at saka humarap sa kasintahan nito. Hindi malaman ni Alice kung ano ang dapat niyang maramdaman ng mga sandaling iyon. Pakiramdam niya ay bigla siyang nangihina at nawala ng ganang makipag-usap sa dalawa. Hindi nagtagal ay lumalis na rin ang dalawa. Bagay na pinagpapasalamat ni Alice. Hindi niya naiwasang makaramdam ng pangihinayang habang sinusundan niya ng tingin ang papalayong magkasintahang sweet na sweet ang mga ito at makikita sa kilos ng dalawa kung gaano kamahal ng mga ito ang isa't isa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Isa pala sa mga tinutulungan niyo ni tita yung babaeng yun. Naiinis na wika ni Aiza nang nasa kotse na sila. Kailangan ko pa bang sabihin sa'yo? Naiinis ring tanong ni Marvin. Kanina pa nila pinagtatalunan ng bagay na iyon at nakukulili na ang kaniyang tenga. At iyon din ang dahilan kung bakit inaya na niya itong lumabas ng ospital bago pa ito tuluyang sumabog at pagsalitaan ng hindi maganda si Alice. Of course, ako ang fiancé mo, dapat alam ko lahat ng ginagawa mo. At kung sinong mga nakakasama mo. Galit na sagot ni Alice. Please, pagod ako at ayaw ko makipagtalo sa'yo. Napagod ng wika ni Marvin. Ihinto mong kotse. Bababa ako. Akala mo ba hindi ko alam? Araw-araw mong pinupuntahan ng babae yun? To make sure na inaalagaan siya ng maayos. Bakit? Dahil ba hanggang ngayon siya pa rin ang mahal mo? Naiiyak ng tanong ni Aiza. Alam mo, mas mabuti bang tapusin na natin kung meron tayo. Nakakasakal ka. Tugon ni Marvin. Hindi sumagot si Aiza pero mabilis itong lumabas ng sasakyan. Agad namang pinaharurot ni Marvin ang kotse niya palayo sa lugar. Hindi niya alam. Bumalik si Aiza sa ospital. Are you happy? Sinira mo ang relasyon namin. Nanggagalit nitong sabi kay Alice matapos itong walang kaabog-abog na pumasok sa silid ng dalaga. Anong sinasabi mo? Wala akong ginagawa. Sagot ni Alice. Talaga? Bakit kasi bumalik ka pa? Bakit lumapit ka pa sa foundation na to? Bakit gusto mo pang pabuhay? Galit na sabi ni Aiza. Sa sinabi na iyon ni Aiza, hindi nakuhang sumagot ni Alice. Mabilis na tumulo ang mga luha sa kaniyang mga mata. Kung siya lang mag-isa sa buhay, hindi na niya nais pang magpatuloy pero may anak siya. May isang batang paslit ang kailangan pa siya. Pasensya na po, ma'am. Kung nagugulo ko kayo, wala naman po akong masamang ginagawa. Umiiyak na wika ni Alice. Ito ang tatandaan mo. Wag na wag mo kong subukan kalabanin dahil hindi mo magugustuhan ang pwede kong gawin sa'yo. Nang iniwan mo noon si Marvin, ako ang sumagip sa kanya at dumamay sa kanya. Kaya don't try to fool him again. Pagbabanta ni Aiza bago galit na tumalikod. Paglabas nito ay siya namang pasok ni Marie kaya naman nagkasalubong pa ang dalawa. Marahas pang binangga ni Aiza ang palikat ni Marie. Mars, sino yun? Nagtataka na tanong ni Marie. Si Aiza yung fiancé ni Marvin. Tugon ni Alice. Marvin? You mean Marvin Madrigal yung ex mo? Namimilog ang mga matang tanong nito.
Oo, sagot ni Alice at pinunasan ng kaniyang mukha. Talaga? Ano? Sinabi mo na ba sa kanya tungkol kay Tasha? Ano reaksyon niya? Masaya ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Marie. Hindi pa. At wala akong balak ipaalam sa kanya. Nagbago ng isip ko. Magkakaroon na siya ng sarili niyang pamilya at deserve niya yun. Pero hindi deserve ng anak ko ang makihati sa kanyang atensyon. Mabigat ang dibdib na tugon ni Alice. Ano? Paano si Tasha? Deserve din naman ng bata na magkaroon ng ama at buong pamilya. Komento ni Marie na agad nakaramdam ng simpatsya sa kaniyang inaanak. Muli namang lumaglag ang luha sa mga mata ni Alice at piniling huwag na itong sagutin. Lumipas ang isang buwan na nakaratay si Alice sa ospital. Hindi na siya muling dinalaw ni Marvin at si Aiza naman ay hindi na rin siya pinuntahan. Nagpatuloy sa pagpapagamot si Alice. Kahit pa nga nawalan na siya ng pag-asa, nagagaling na siya dahil kahit anong gawin ng mga doktor na gumaling siya, nararamdaman ni Alice ang pagod at pangihina ng kaniyang katawan. Kaya naman tuluyan na siyang nawala ng pag-asang gagaling pa siya at uuwi ng buhay sa kaniyang anak. Isang araw, masinsinang kinausap ni Alice si Doc Hernandez. Miss Espiritu, kailangan mong inuwi ng mga gamot na binibigay namin sa'yo. Para ipagpatuloy natin ang gamutan mo. Isang umaga ay wika ng doktor matapos i-check ang kaniyang kalagayan. Hindi sumagot si Alice pero kinuha niya ang isang kamay ng doktor. Dok, pagod na ako. Pagod na po ako. Ayoko na. Wika na umiiyak na si Alice. Miss Espiritu, huwag kang magsalita ng ganyan. Kailangan mong gumaling para sa pamilya mo. Sagot ng doktor. Hindi ko na po kaya. Pakiramdam ko anumang oras mawawala na ako. Pero bago mangyari yun, gusto kong maging handa ang mga iiwan kong mahal sa buhay. Umiiyak pa ring wika ni Alice. Isang nahahabag na tingin ang binigay nito o dito ng lalaking doktor. Pwede ko bubang kausapin si Marvin? May importante akong sasabihin sa kanya. Dagdag pa ng luhaang dalaga. Susubukan kong tawagan siya. Lately kasi ayaw niyang tumanggap ng tawag. Wika ng doktor. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, lumabas na ng silid si Alice, si Doc Hernandez. Naiwan namang luhaan si Alice. Samantalang kasulukuyang nasa kaniyang opisina si Marvin nang may natanggap itong tawag mula sa pinagkakatiwalaang doktor. Mahigit isang buwan niyang sinubsob ang kaniyang sarili sa pagtatrabaho at pilit tinitimbang ang kaniyang sarili. Kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa kaniyang buhay. Matapos ang breakup nila ni Aiza, ay bumalik na ito sa ibang bansa habang siya ay naiwan sa Pilipinas na hindi alam kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin sa kaniyang buhay. Hello? May kailangan ka ba? Bungad ni Marvin sa kabilang linya. Bro, si Alice. Tugon ng nasa kabilang linya. Hindi na nagtanong pa si Marvin kung ano. Mabilis niyang binaba ang kaniyang cellphone at malaki ang mga hakbang na sumakay sa kaniyang kotse at saka nag-drive patungo sa ospital. Ang kabang nararamdaman niya. Kanina nang marinig ang pangalan ng dating kasintahan, hanggang ngayon ay nasa kaniyang dibdib pa rin. Alam ni Marvin na mayroong nangyayaring mali. Nang narating niya ang ospital, halos takbuhin niya ng patungo sa silid ni Alice. At doon ay naabutan niya itong nangihina habang nasa tabi nito ang isang babaeng umiiyak. Agad tumayo ang babae nang makita siya at lumabas ng silid. Alice? Tawag dito ni Marvin na halos hindi kayang tignan ng diretsyo ang dating kasintahan. Marvin, salamat dumating ka. Bakas ang pangihinang sagot ni Alice pero pinilit pa rin itong ngumiti. May gusto ka raw sabihin sa akin? Tanong ni Marvin. Oo. Pero pwede bang yakapin mo ko kahit sandali lang? Nangihina ang tinig na tanong ni Alice kasabay ng paglaglag ng butil sa mga mata nito. Is that what you want? Tanong ni Marvin at naglakad palapit sa higaan ng dalaga. Niyakap niya ito ng may ilang minuto bago binitawan. Kapag kuwan ay ang buhok naman nito ang hinaplos niya ng marahan na parabang sa pamamagitan nun ay mababawasan ng sakit at kalungkutang nararamdaman ng dalaga. Salamat dahil nandiyan ka ngayong kailangan kita. Wika ni Alice bago tumingala sa binata para salubungin ang mga mata nito. Pero agad din siyang nagbasa ng tingin nang makitang emosyong bumabalot dito. Hindi sumagot si Marvin at patuloy lang sa paghaplos sa buhok ng dalaga. Sorry dahil wala ako sa tabi mo nung kailangan mo ng masasandalan at karamay. Sorry dahil alam kong isa ako sa nagpahirap sa kalooban mo noon. Ang dami kong kasalanang nagawa sa'yo. Sana mapatawad mo ba ako?
Dagdag na wika pa ni Alice. Bagaman may manipis na ngiti sa labi nito, mababakas pa rin doon ang labis na paghihirap na nararamdaman nito. Maya-maya pa ay muling umagos ang luha sa hapis nitong pisngi. Si Marvin naman ang nagbago ng pwesto at muling niyakap ang dalaga. Shh! Don't say anything. Let's enjoy this moment together. Ang tagal kong hinintay na mayakap ka ulit. Tugon ni Marvin at matipid na ngumiti. I remember the day that we will stay together. We are happy and in love. Sometimes I can't stop asking myself that kung tinanggap mo ba ang wedding proposal ko at nagpakasal tayo. Masaya kaya tayo ngayon? Ilan na kaya mga anak natin? 1, 2, o 3? Naging mabuting asawa at ama kaya ako sa iyo at sa anak natin. Puno ng emosyon na tanong ni Marvin habang tumutulo ang kaniyang luha. Kinuha niya ang isang kamay ni Alice at dinala ito sa kaniyang bibig at saka masuyong hinalikan. Samantalang hindi naman napigilan ni Alice ang kaniyang sariling humagulgol ng iyak. Kung sana ay naging matapang siya at ipinaalam niya dito ang tungkol sa kanilang anak, hindi sana nangulila ng ganito sa isa't isa. I'm sorry. Tanging salitang na isatinig ni Alice. You don't need to say sorry. Dahil may kasalanan din ako sa iyo. Sana naging open ako tungkol sa sakit ni Mama. At hindi ko nilihim sa iyo mga problemang pinagdaanan ko noon. Umiiyak pa ring sagot ni Marvin. Bakit kasi hindi ka nagpakita sa akin pagkatapos ng hiwalayan natin? Dapat pinuntahan mo ko sa bahay. Sabi naman ni Alice na para bang mababago pa nilang lahat at mababalik pa sa dati ang mga nangyari. Natatakot ako na baka ipamukha mo sa akin ang mga sinabi ko sa iyo sa burol. Inisip ko rin na baka tanggap mo nang wala na tayo dahil nakikita ko naman na mas mahalaga sa iyo mga kapatid mo kaysa sa akin. Sagot ni Marvin sa mababanaag pa rin sa mukha ang sama ng loob. Nakayanan ko naman ang lahat ng mag-isa at tanging si Aiza naging katuwang ko. Pero hindi ibig sabihin nun pinagpalit kita sa kanya dahil walang sino man ang babaeng papalit sa noon. Dito sa puso ko. Umiiyak pa rin na sagot ni Marvin habang bahagyang pinipisilang kamay ni Alice. Sana man lang sa atin ang naging matapang at ipinaglaban ng nararamdaman. Maya-maya ay wika ni Alice. Hindi sumagot si Marvin sa halip, lalo pa nitong hinigpitan ng yakap sa dalaga at ganon din si Alice dito. Nang araw na iyon, hindi iniwan ni Marvin si Alice. Gabi na nang umuwi siya at hinintay pa muna niyang makatulog ang dalaga bago siya umuwi o umalis at ng araw ding iyon, hindi nagawang sabihin ni Alice ang totoong pakay niya kay Marvin dahil ayaw niyang sirain ang masayang moment nila ng binata na ngayon lang ulit nangyari sa kanila. Mula noon, araw-araw nang pinupuntahan ni Marvin ang dalaga. Kulang na lang ay sa ospital na rin siya tumira. Hindi man nila pinag-uusapan ng tungkol sa kanilang dalawa, masaya si Alice na muli niyang nakasamang binata. Mali man ang umasa pero umaasa siyang babalik ang lahat sa dati. Hanggang isang araw, tuluyan na bumagsak ang katawan ni Alice. Kaya no choice siya kundi ipagtapat kay Marvin ang tungkol sa kanilang anak. I'm sorry. Bungad ni Alice kay Marvin habang walang patid sa pagluha ang kaniyang mata. Sorry son. May nangyari ba? Nalilitong tanong ni Marvin at agad dinaluhan ng dalaga. May kailangan kang malaman. Makinig ka, may sasabihin ako sa iyo. Nahihirapang wika ni Alice. Huwag ka na muna magsalita. Makasama sa'yo. Pigil ni Marvin sa dalaga. Mahina na ako. Hindi ko alam kung bukas buhay pa ako. May gusto ko sabihin sa iyo at gusto ko rin humingi ng tawad. Sagot ni Alice. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Alam kong gagaling ka. Sad ni Marvin. Hindi mo ako naiintindihan. Gustong gusto kong mangako ka sa akin na ano man ang malaman mo. Handa kang patawarin ako. At iingatan, mamahalin at aalagaan mo siya. Umiiyak na wika ni Alice. Sino? Nagugulahang tanong ni Marvin. Basta, mangako ka sa akin please. Ipangako mong hindi ka magagalit sa akin. Pakiusap ni Alice. Sige, pangako. Hindi ako magagalit sa'yo. Alam mo naman kahit kailan hindi ko magawang magalit o magtanim ng sama ng loob sa'yo, di ba? Tugon ni Marvin. Saglit na namagitan ng katahimikan sa pagitan ng dalawa at walang ibang naririnig sa loob ng silid kundi ang mga hikbi at pananangis ni Alice. Lumipas ang ilang minutong hinayaan nitong umiyak ni Marvin hanggang ito na ang kusang tumigil. Marahang tumayo si Alice, ang basa niyang pisngi, saka direktang
tumingin sa mata ni Marvin. Sinapo din nito ang mukha ng binata gamit ang dalawa nitong kamay. Marvin, may anak tayo, sabi ni Alice at muling umiiyak. Mahina man ang boses ni Alice nang sabihin iyon para pa rin iyon kulog sa pandinig ni Marvin. Hindi makapaniwalang tinitigan niya ang dalaga at pilit inaarok ang katotohanan sa sinabi nito. Anong sinasabi mo? May anak tayo? Nautal na tanong ni Marvin. Oo, patawad kung ininihim ko sa'yo, sagot ni Alice na muling tumulo ang luha. Bakit? Isang salita pero ang daming katanungan na gusto niya ng kasagutan. Nung nalaman kong nag-asawang kapatid ko, nagalit ako sa kanila. Pinuntahan kita noon para sana kausapin ka at sabihin sa'yo na handa na akong bumuo ng sarili nating pamilya. Pero nakita kitang kasama mo si Aiza. Akala ko may relasyon kayo dahil ang sweet niyong tingnan. Nasaktan ako noon at pakiramdam ko pinagkaisahan ako ng lahat. At nang araw na yun nag-resign ako na sa trabaho ko at umuwi na sa amin. Hindi ko na ipinaalam sa'yo ang pagbubuntis ko dahil galit ako sa'yo. Umiiyak na paliwanag ni Alice. I'm sorry. Kung nararamdaman mong lahat ng yan, nasaan ang anak natin? Kumusta siya? Babae ba siya o lalaki? Tanong na Marvin. Ayaw niyang sumbatan ng dalaga at sisihin ito dahil alam niyang wala na siyang magagawa. At kahit anong gawin pa niya iyon, hindi na magbabago ang mga nangyari. Masasaktan niya lang ito. Nasa probinsya. Huwag kang mag-alala, bukas isasama siya dito ni Marie. Tugon ni Alice. Talaga? Makikita ko ng anak natin? Ako ang dapat mag-sorry sa'yo. Ako ang nagkulang. Sana hindi ako lumayo kahit tinanggihan mo ko. Dapat hindi kita pinapili. Umiiyak na sabi ni Marvin at niyakap ng mahigpit si Alice. Umiiling-iling naman si Alice. Wala kang pagkukulang. Ako ang may kasalanan ng lahat. Patuloy sa pag-iyak na sabi ni Alice at mas lalo pa siyang umiyak ng buong pagmamahal siyang yakapin ni Marvin. Mahal na mahal kita, Alice. Pareho tayong nagkamali pero pwede ba ako naman ang humiling sa'yo? Pwede bang magpakalakas ka at magpagaling ka? Gusto kong bumawi tayo sa anak natin. Gusto kong ibigay sa kanya ang buong pamilya na deserve ng bawat bata. May papangako mo ba yun? Tanong ni Marvin. Oo naman. Pipilitin ko. Umiiyak na sa tuwa na sabi ni Alice. Kinabukasan dumating si Marie kasama si Atasha. Hindi maitatanggi na anak nga ito ni Marvin dahil magkamukha ang mga ito. Agad namang naramdaman ni Marvin ang tinawag na lukso ng dugo. Bigla ang pagbundol ng malakas na kabog ng kaniyang puso nang sandaling magtama ang mga mata nila ng bata. May kung anong puwersa rin ang sumanib sa kanya at agad siyang lumapit kay Atasha para yakapin ito pero hindi niya magawa dahil nang makita nito ang ina nito, tumatakbo itong lumapit sa kama at agad natuon ang pansin nito sa ina nitong nakaratay sa higaan. Mama, magaling ka na po ba? Inosente nitong tanong sa ina. Hindi pa masyado anak pero promise gagaling si mama dahil nandito ka na. Tugon ni Alice. Sabi mo, Mama, kapag magaling ka na, hanapin na natin si Papa. Paalala pa ni Atasha sa ina. Nakangiting hinaplos ni Alice ang mukha ng anak. Alam mo bang narito ngayon si Papa? Nakangiting tugon ni Alice. Agad namang namilog ang mga mata ni Atasha at inilibot ang paningin sa loob ng silid hanggang dumapo iyon sa nakatayong lalaki. Masayang tinutop ni Atasha ang kanyang bibig nang makita ang lalaking walang patid sa pagluha. Ikaw pong Papa ko? Masayang tanong nito at lumapit dito si Marvin. Opo anak, ako nga. Umiiyak na tugon ni Marvin at saka lumuhod sa harapan ng anak para pumantay dito. Wow! May Papa na ako. Magkamukha po tayo. Same tayo ng eyes, nose tsaka ng mouth. Masayang sabi ni Atasha habang isa-isang itinuro ang mga pagkakapareho nilang mag-ama. I love you anak. Miss na miss kita. Pwede bang payakap? Tanong ni Marvin. Yes po. Tugon ni Atasha at kusa nang yumakap sa ama. Ang tagal po kitang hinintay umuwi. Bakit ngayon ka lang? Nakangusong tanong ni Atasha. Kasi po, kailangan ni Papang mag-work para sa future ng princess ko. Sagot ni Marvin. Ako rin po ang princess mo?
kasi ako lang ang princess ni Mama. Masayang tugon nito. Oo naman, ikaw lang princess namin ni Mama. Umiiyak, nasagot ni Marvin. Bakit? Bakit po kayo nag-cry? Tanong ni Atasha. Namiss kasi kita ng sobra. Palusot ni Marvin. Dapat po ba mag-cry din ako? Kasi na-miss din kita ng sobra eh. Inosenteng tanong ni Atasha. Ano ba ang nararamdaman mo ngayon? Kasama mo ko. Tanong ni Marvin. Happy po ako. Ayoko pala mag-cry kasi sabi ni Mama dapat happy lang. Huwag ka na po umiyak. Smile ka palagi para happy ka. Sagot ni Atasha at sinimulang pahiran ang basang pisngi ni Marvin gamit ang maliit nitong mga kamay. Lalo namang napaiyak si Marvin dahil sa ginawa ng anak. Mahigpit niyang niyakap ang paslit at saka luhaan ng mga matang tumingin kay Alice na nanonood lang sa kanila habang umiiyak at nagmumuestra ng thank you. Umiiyak sa tuwa namang ngumiti si Alice at nag-thumbs up sa binata. Masayang nagkwentuhan at naglaro ang mag-ama na para bang hindi ito ang una nilang pagkikita. Nang sumapit ang lunchtime, nagpa-deliver na lang ng pagkain si Marvin sa silid ni Alice at nagsama-sama silang kumain. Wow! Pagkain po natin lahat yan? Masayang tanong ni Atasha at tumingala pa sa kaniyang ama. Kanina pa ito nakahandong kay Marvin at ayaw magpalapag na para bang natatakot na iwan ulit siya ng lalaki. Opo, kaya dapat kumain ka ng marami. Sagot ni Marvin bago ibinaba ang anak at sinimulan ng asikasuhin ang mga pagkain. Okay po. Nakangiting tugon ni Atasha. Good girl. Halika, kain ka na. Natutuwa namang sabi ni Marvin. Masayang lumapit dito si Atasha. Tinulungan nito ni Marvin umupo sa harapan ng mesa. Ilang sandali pa ay magana ng kumain ng paslit. Habang si Marvin naman ay lumapit sa kinaroroonan ni Alice. Dala ang bed table at inlagay ito sa kama. Kain na. Alok nito sa dalaga pagkatapos nitong ihain ang pagkain ni Alice. Salamat. Maikling tugon ni Alice. Ang totoo ay nahihiya siya sa lalaki dahil ito na ang nag-asikaso sa kanilang mag-iina. Kanina pa kasi umalis si Marie kaya tinawag ni Marvin ang isang nurse para sa katuwang nito sa pag-aalaga sa kanilang mag-ina mamaya. You're welcome. Always welcome, mahal. Tugon ni Marvin at kumindat sa dalaga. Nahihiyang nagbaba ng tingin si Alice. Wala siyang idea kung anong itsura niya ng mga sandaling iyon. Kaninang umaga pa ang huling beses na nagsuklay siya ng buhok at hindi na naulit dahil naging abala na siya sa pagpapaliwanag at pakikipagkwentuhan sa mag-ama niya. Don't be shy. Ikaw pa rin ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Bulong ni Marvin sa tenga ng dalaga nang makita ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Biglang nagtaasan ng balahibo ni Alice sa batok ng naramdaman ng mainit itong hininga sa kaniyang leeg na nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Lalo pang nahiya si Alice nang malutong na tumawa si Marvin at nanunukso na tiningnan ang namumula niyang pisngi. Bakit ka po tumatawa? Inosenteng tanong ni Natasha. Happy po ako kasi dahil kasama ko na kayo ngayon. Pagsisinungaling ni Marvin sa anak. Ako rin po. Sobrang happy ko dahil kasama ko na po kayo ngayon. Tapos ang sarap pa po nitong chicken. Sagot ni Natasha at muling kumagat sa hawak na manok. Lihim namang nasiyahan si Alice sa kaniyang nakikitang kasiglahan ng kaniyang anak. Nang sumapit ang gabi, iniwan ni Marvin si Alice sa ospital kasama ang nurse na kinuha niya para magbantay at mag-alaga dito. Nagpa siya din ang binatang iwan muna ang trabaho at mag-focus sa pag-aalaga sa kaniyang mag-iina. Bukas na bukas din ay ililipat niya si Alice sa isang malaking ospital kung saan mas magagamot ito ng maayos. Marvin, saan ka nagaling? Galing ako sa opisina mo at sinabi sa akin ng secretary mo na hindi ka pumasok at kung pumasok ka man ay madalas ka ring umalis. Saan ka nagpunta? Nag-aalala na bungad ni Elizabeth sa anak na hindi napansin ang paslit na nasa likuran ni Marvin. May importante lang po ako inasikaso. Sagot ni Marvin sa ina bago iginaya papasok si Atasha. Hello po. Ikaw po ba lola ko? Wika ni Atasha nang makaharap nito ang ginang at kumaway pa. Gulat naman na natutop ni Elizabeth ang kaniyang dibdib nang nakatingin sa batang babae na kamukhang kamukha ng kaniyang anak. Anong ibig sabihin nito? Sinong batang yan? Tanong nito. Ako po si Atasha. Alice po ang name ng mama ko tapos siya po ang papa ko. Magiliw na sagot ni Atasha at itinuro pa si Marvin. Sa loob na ho tayo mag-usap. Tugon ni Marvin at inakbayan ng kaniyang ina papasok sa kanilang malawak na sala.
Nang nakaupo na sila sa sofa, tinawag ni Marvin ang isang kasambahay at pinasamahan si Atasha sa magiging silid nito. Alice? You mean, Alice ang ina ng batang yon? Hindi makapaniwala na tanong ni Elizabeth. Yes, ma. Hindi ko rin alam na nagkaroon pala kami ng anak. Kahapon ko lang din po nalaman. Tugon ni Marvin at ipinaliwanag sa ina ang lahat ng nangyari. Buo naman ang nakuha ang suporta ng ginang at nangako ito na tutulong din sa pagpapagamot kay Alice. Matuling lumipas ang mga araw at ngayon ay 5 buwan na si Alice sa malaking ospital na pinaglipatan sa kaniya ng pamilya ni Marvin. Kung dati ay nawawala na siya ng pag-asang mabuhay, ngayon ay masasabi niyang napakaswerte niya dahil nadugtungan ang kaniyang buhay. Excited? Nakangiting tanong ni Marvin. Hindi lang excited, kundi sobrang excited dahil sa wakas makakalabas na ako dito sa ospital at mararanasan ko na ulit ang buhay sa labas. Masayang tugon ni Alice. Malawak ang ngiti sa mga labing lumapit si Marvin kay Alice at hinawakan ng magkabila nitong balikat. Ako rin. Napakasaya ko dahil makakasama ka na namin ang anak natin. May pag-asa na tayong mabuo bilang isang pamilya. At mula ngayon, ipinapangako ko sa iyo. Aalagaan at mamahalin ko kayo ng higit pa sa buhay ko. Maluhaluhang sagot ni Marvin. Salamat. Salamat sa lahat-lahat ng tulong at pagmamahal mo sa aming mag-ina. Pangako ko rin sa'yo. Mula ngayon, ikaw at si Atasha ang magiging mundo ko. Sagot ni Alice. Mahal na mahal kita. At araw-araw ko yung patutunayan sa iyo. Wika pa ni Marvin. Wala ka na pong kailangang patunayan. Dahil noon mo pa pinatunayan sa akin kung gaano mo ako kamahal. Tugon ni Alice. Hindi sumagot si Marvin. Sa halip, hinapit nito ang baywang ng dalaga at niyakap ng mahigpit. At sa tindi ng higpit na iyon, halos hindi na makahinga ng maayos ang dalaga. Thank you so much. Ikaw ang dahilan kung bakit narito ako at nakatayo sa harapan mo. Saad pa ni Alice. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kaya gagawin kong lahat para sa inyong dalawa. Tugon ni Marvin. Mahal na mahal din po kita. Mula noon hanggang ngayon. Ikaw lang, walang iba. Nakangiting sabi naman ni Alice. Dapat lang. Dahil handa akong hamakin ng lahat maging akin ka lang. Tugon naman ni Marvin at sabay silang tumawa. Nang makita ni Alice na lalapit sa kaniyang mukha ang mukha ni Marvin, hindi siya umiwas sa halip. Pumikit siya at hinintay na lumapat ang mga labi ni Marvin sa kaniyang labi. Pero bago pa man lumapat ang mga labi ni Marvin, malakas na bumukas ang pinto. Gulat na napamulagat si Alice kasabay ng pagkapahiya na naramdaman nang makita na pumasok ang kaniyang ina at nasa likuran nito ang ina ni Marvin. Papa, sali ako dyan! Malakas na sigaw ni Atasha at agad lumapit sa mga magulang na magkayakap pa rin. Hindi naman napigilan ng tatlo nang matawa sa reaksyon ni Atasha. Binuka ni Marvin si Alice. At tigi-isa nilang braso na tinanggap ng kanilang anak. Mama, happy po ako dahil sinagot niya pa yung prayers ko. Saad ni Atasha. Kami din anak, sobrang happy namin dahil sa wakas magkakasama na tayo. Tugon ni Alice. O siya, tama ng drama, halina kayo, nagpa-reserve na ako ng restaurant, doon tayo kakain. Singit naman Elizabeth. Ready? Masuyong tanong ni Marvin kay Alice. Nakangiti namang tumango ang dalaga bilang tugon. Maya-maya pa ay nasa isang sikat na restaurant na sila. Masaya silang kumain habang walang sawang nagkukwentuhan. At syempre, si Atasha ang bida. Nagpaalam itong kailangan itong mag-CR, si Marvin ang sumama dito kaya kinuha ni Alice ang pagkakataong iyon para magpasalamat sa ginang. Tita, maraming salamat po sa lahat ng tulong na binigay niyo po sa akin. Wika ni Alice. Walang anuman yun. Ginawa lang namin ang nararapat. At saka wag mo kong tawaging tita dahil mula ngayon gusto kong tawagin mo kong mama. Nakangiting sagot ni Elizabeth. Sige po, mama. Nahihiyang sagot ni Alice. Nang araw na iyon, inuwi ni Marvin ang kaniyang mag-ina sa bahay ng kaniyang ina. Masaya naman silang tinanggap ng ginang. Dumaan ang 1 buwan simula nang lumabas si Alice sa ospital, siyang personal na nag-asikaso sa kaniyang mag-ama sa tulong na rin ng mga kasambahay sa bahay. Gusto sana niyang bumalik sa pagtatrabaho kapag tuluyan na siyang lumakas pero ayaw ni Marvin dahil mas gusto nitong tutukan niya ang pag-aalaga kay Atasha. Isang umaga, maagang gumising si Alice. Naganda siya ng almusal ng kaniyang mag-ama pero hindi man niya natapos lutuin ang agahang hinanda niya, pumasok na sa kusina si Marvin at bihis na ito. Good morning. Baritono ang tinig na bati nito kay Alice. Good morning din. Ang aga mo naman yata ngayon. Hindi pa ako tapos magluto. Sagot ng babae. Oo. Take your time. Hindi na ako kakain. May meeting kasi ako ngayon sa isang investor kaya
Kailangan ko umalis na maaga. Tugon ni Marvin. Nakaramdam man ng disappointment, pinilit ni Alice huwag iyong ipahalata sa binata. Ah, ganun ba? Kape. Baka gusto mong ipagtimpla muna kita ng kape para mainitan naman ang sikmura mo. Alok pa ni Alice. Nako, hindi na sweetheart. Patatagalan pa ako. Pumunta lang ako dito to say goodbye sa nag-iisang babaeng mahal ko. Malambing na tugon ni Marvin. Lumapit ito sa kinaroroonan ni Alice at mabilis na hinalikan sa labi si Alice. Bye, mag-ingat kayo ni Natasha palagi. Alis na ako. Paalam ni Marvin. Nakalis na si Marvin pero tulala pa rin si Alice. Pansin niyang may nagbago sa kasintahan. Kung dati, bago ito umalis ay ginagawaran muna siya ng mainit na yakap at halik. Ngayon ay malamig na iyon at nagmamadali pa. Iniisip na lang niya na baka may importante nga itong lakad. Sumapit ang alas 5 ng hapon. Nagpaalam si Elizabeth kay Alice na isasama niya ang kaniyang apo sa pagdalaw sa isang matalik na kaibigan. Ayaw man sana ni Alice na nilalayo sa kaniyang anak, wala na siyang nagawa dahil nakabihis na ang mga ito. Bye-bye, Mama. Babalik po agad kami ni Lola. Paalam ni Natasha. Bye anak, huwag kang pasaway sa lola mo ha. Sagot naman ng dalaga. Okay po. Tugon nito at kumaway pa sa ina bago sumakay sa kotse. Ilang sandali pa ay tuluyan ng naiwan mag-isa at malungkot si Alice. Binuhay niya ang TV sa sala para sana libangin ang kaniyang sarili pero hindi pa masyadong nag-iinit ang kaniyang panonood nang tumunog ang telepono sa tabi niya at dahil walang kasambahay sa area na yon, siya ang sumagot sa tawag. Hello? Aniya sa kabilang linya. Sweetie, kumusta ka? Tanong ng boses ni Marvin. Okay lang naman. Siya nga pala umalis si Natasha kasama ang lola niya. Mag-isa ako ngayon dito. Pagbibigay alam niya. Ganun ba? Don't worry. Get ready and I will pick you up later. Saad ni Marvin sa kabilang linya. Okay. Tugon ni Alice. Kahit paano nabawasan ng mga agam-agam na nararamdaman niya kanina. Nang maputol ang tawag, nagmamadaling nagtungo si Alice sa silid nila Marvin. Naligo siya at nagbihis. Isinuot niya ang isa sa pinakapaborito niyang dress na si Marvin mismo ang pumili para sa kanya. Naglagay din siya ng kaunting makeup at saka ipinusod ang kaniyang buhok. Saktong tapos na niyang ayusin ang kaniyang sarili nang marinig niya ang pagdating ng sasakyan ni Marvin. Sweetheart, are you ready? Pagkatapos ng 3 katok sa pinto ng kanilang silid ay tanong ni Marvin. Sandali lang. Tugon ni Alice at huminga muna siya ng malalim bago binuksan ang pinto. Wow, you look stunning tonight. Palatak ni Marvin nang makita ang kabuuan ng dalaga. Thank you. Bolero ka talaga. Sagot ni Alice. Hindi kita binubula. Sadyang napakaganda mo. Sagot nito at yumakap sa dalaga. Okay, sige. Naniniwala na ako. Hindi pa ba tayo aalis? Tanong ni Alice nang hindi pa kumilo si Marvin. Parang ayoko nang umalis. Mas maganda yata dito na lang tayo. Tamang-tama, wala sila ngayon. Sagot ni Marvin. Isang pinong kurot sa tagiliran ng binigay ni Alice dito. Kahit kailan, pilyo ka talaga. Saad niya. Oo na, ito na, alis na. Kiss mo muna ako. Parang batang sabi ni Marvin. Matapos pagbigyan ng kagustuhan ng binata, umalis na sila. Saan nga pala tayo pupunta? Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe ay naisipang magtanong ni Alice. May gusto ko ipakita sa'yo. Tugon naman ni Marvin. Hindi na sumagot si Alice at matamang pinagmasdan ng kanilang nadadaanan. Makalipas ang mahigit 1 oras, narating nila ang isang magandang bahay na nasa loob ng isang kilalang subdivision. Wow! Kaninong bahay to? Tanong ni Alice. Agad nakuha ng naturang bahay na iyon ang kaniyang pansin dahil pamilyar sa kaniya ang disenyo nito. Anika, pasok tayo sa loob. Saad ni Marvin na hindi sinagot ang tanong ng dalaga. Sumunod naman dito si Alice. Naigiya siya dito. Papasok pero ang kaniyang atensyon ay nanatiling nakatuon sa bahay. Ang ganda. Hindi ba disenyo mo to? Tanong ni Alice kay Marvin. Yup, naalala mo pa pala. Tugon ng binata. Ibig sabihin pinagawa mo ang disenyo mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Alice. Okay, sasabihin ko na sa'yo. Tulad ng pangako ko sa'yo noon, na kapag tayo nagkatuluyan, magpapagawa ko ng bahay na ganitong disenyo. Sagot ni Marvin. Ibig sabihin, sa'yo ang bahay na ito? Puno ng pagkamangha ang tinig na sabi ni Alice. Hindi sa akin. Dahil sa atin ang bahay na to. Masayang sagot ni Marvin. Wow, thank you. Masayang sabi ni Alice. Halika, may papakita pa ako sa'yo. Aya pa ni Marvin at iginiya ang dalaga sa pool area. Natutop ni Alice ang sariling bibig nang makita kung gaano kaganda ang lugar. At ang
Mas kumuha sa kaniyang pansin ay ang nagkalat na bulaklak at candlelight sa paligid ng swimming pool. Ang ganda naman! Bulalas ni Alice at walang sawang pinagmasdan ang kagandahan ng lugar. Hindi agad nakahuma si Alice nang walang ano-ano ay lumuhod sa kaniyang harapan si Marvin. Anong ibig sabihin nito? Naluluhan na tanong niya. Sweetie, I know it's late pero for a second time, I want to ask you this. Will you be my wife? Kabadong tanong ni Marvin. Mabilis na nalaglag ang mga luha ni Alice at walang pag-aalinlangang humarap kay Marvin. Yes, yes of course. Umiiyak na tugon ni Alice. Walang sinayang na sandali si Marvin. Agad nitong kinuha sa box ang singsing at isinuot sa daliri ng dalaga. I love you. Bulong ni Marvin sa tenga ni Alice. I love you too. Umiiyak ring tugon ni Alice. Kiss! Malakas at may pagkakaisa na sigaw ng mga boses sa kanilang likuran. Gulat na lumingon si Alice at nakita niya ang kaniyang kaibigan at pamilya. Nandoon din si Atasha at si Elizabeth at ilan pang tao na hindi niya kilala. Masayang naglapat ang labi ng dalawa at sa harap ng mga taong naroon ay buong puso nilang pinagsaluhan ng halik na punong-puno ng pag-ibig. Hindi tayo dapat matakot. Sabihin ang ating totoong nararamdaman dahil ito ang susi para sa isang matagumpay na relasyon. Communication is the key, ika nga.